May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Ang ganyan. No, ngayon kayo ang treasurer, hindi dapat na nangyayari yung ganun. Okay, ganito, no? Mukhang yan. So mukhang wala nang darating sa inyo. Ganito, merong nagsabi sa akin noong na may nagsabi na magpa-seminar daw ako sa mga treasurer. Bakit? Kasi hindi ko makakalimutan ito eh. Kasi sabi ko, bakit gusto mo magpa-seminar? Kasi problema daw niya yung treasurer niya. Sabi ko, bakit anong problema? Kasi meron silang miyembro na sobrang hihirap na yung pag-attend. Ang nangyayari po, makaka-attend ng Sunday yung mga miyembrong yun, pero sasabihin niya doon sa treasurer niya, sandali ha. Yan, sasabihin niya doon sa treasurer niya na pahiram nga ng bigyan mo nga sila ng 100 para pamasahin nila pabalik. Yan, sasabihin ng pastor yan. Kuha ka nga muna ng 100 dyan sa offering at ibigay mo dito sa pamilyang ito na para pamasahin nila pabalik. Alam niyo, sagot ng treasurer, nakapunta sila rito di dapat kaya nilang umuwi mag-isa nang hindi nahingi ng pamasahe. Sabi ng pastor, hindi naman nahingi ng pamasahe pero tinutulungan lang natin sa simula. Sabi niya, nakapunta sila, di matuto silang umuwi mag-isa. Sa madaling salita, ayaw ng treasurer na bigyan ng pamasahe yung pamilya. Siguro mga apat yun eh. Isang tatay, isang nanay, tapos dalawang apo. Yun. Ngayon, lagi sila nagtatalo. Bakit? Kasi kapag mayroong gagastusin yung pastor, ang nangyayari po ay tinitimbang pa ng treasurer kung maglalabas siya ng pera o hindi. Gusto ko pong paalala sa inyo na ang mga treasurer ay walang karapatan ng tumanggi ng pastor. Nakukuha ninyo? Thumbs up naman. Oh. Walang may gusto. No? Naririnig niyo ba ako? Kung naririnig niyo ako, ganun kayo. Ayan, no, nasabi niya gano'n, yung ang nangyayari kasi, yung treasurer na nagde-decide kung tama ba na bigyan ng pamasahe yun o hindi, no. Ang treasurer ay taga-ingat yaman lang, taga-tago lang, hindi sila ang nagde-decide kung saan gagastusin. Kapag sinabi ng pastor na lahat ng offering ilabas mo, ibayad natin dito, sumunod ang treasurer. Hindi po pwedeng ayoko, ganun. Hindi po pwedeng ganun. Ang treasurer ay walang power mag-decide kung ano ang gagawin sa pera. Ang pastor lang ang meron. No? Ngayon, what if kung mali yung paggagastusan? Parang tulad nito. Pera nga muna ng 300 riyan at may kailangan ng pamangkin ko ng pamasahe papunta sa school. Yan, gano'n. Wala na magagawa yung treasurer yan. Pero mali. No? Yung mga ganong mga bagay ay obligado siyang i-report sa taas. Kanino? Kay district. Obligado kang i-report dahil kapag hindi mo ni-report, dalawa kayo na nagkakasala na riyan. No, kapag sinabi nung pastor na bigyan mo nga muna ako ng 200, bibili lang ako ng toyo, napakaraming toyo noon, no. Tapos sasabihin niya, wag mo nang ilista. Obligado ang treasurer na i-report yung mga ganong anomalya, yung mga ganong mga problema sa pastor sa mas mataas, pero kailangan niyang sumunod. No.
siya ay taga-ingat yaman lang, hindi siyang magde-decide kung saan dadalhin ang pera. Ngayon, kung sa palagay niya, mali, no? Kumbaga parang dinadala na nung pastor sa flood control project, pero ghost project naman. No, obligado siyang i-report 'yan kasi kung hindi mako-consider 'yan na magkakontsaba kayo. Kailangan yung mag-report kapag isang taon na o ilang buwan na o isang taon na yung pastor na ganyan ang ginagawa at hindi ka nagre-report, kasalanan mo. Kailangan mong i-report. Paano kung magagalit sa akin? Mas iniisip mo pa yung magagalit sa iyo yung masamang tao kasi yung pastor nagiging masamang tao na. Required kayo na i-submit sa taas yan, mag-chat kayo na may ginagawa po si pastor na ganito. Ang loyalty ninyo ay sa gawain, hindi sa tao. Kailangan yung sabihin yan sa taas na si pastor po laging kumukuha ng pera sa offering tapos hindi na niya binabalik, ganun. Maniwala kayo, may mga ganyan dito sa Rema. No? Na mali ginagawa niyang palabigasan ng offering. Hindi po pwede. Kailangan mong i-report yan, tungkulin mo, ikaw ang may duty, ikaw ang may responsibility na i-report yan sa district. No, kaya alam niyo dahil sa hindi nagre-report ang mga tao, ayan, billion ang nawawala dito sa Pilipinas. No, napunta sa mga ghost projects, sa mga flood control na ewan. Alam niyo, sabi nga nila ano ba ang nakakapagpababa ng BP, amlodipine, ano pa? Losartan, yan. Ano ba yung nakakapagpataas? Blood control project. No, kapag nalaman yung mga yan na taas na nagagalit ang mga tao, nakakapagpataas ng BP yan. Yan. Ngayon, ang isa din, yung mga treasurer na hindi nagre-report. Ulitin ko, isang isulat nyo riyan, ang treasurer ay ingat yaman lang, tagapagtago lang. Hindi sila magdi-decide kung saan dadalhin ito. No? Okay, ngayon, pangalawang bananggit ko sa inyo, may mga time na nagagalaw yan, na pahiram nga ganito, wala akong problema kung yan ay mahiram basta binabalik. Pero kapag hindi na naibabalik yan, na nakita na ng treasurer na ginagastos na yan ng pastor at napupunta na rin sa hindi tama, baka mamaya nagtotong its pa yung pastor o kaya nagsya-Shopee. Nako, sabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, ay hindi pwede. May mga tao kumukuha ng pera sa offering dahil sa Shopee nila, ay nako, sasabunukan ko kayo O order sa Shopee, pagkatapos sasabihin niya na napahiram nga muna yung pera ng offering, ay nako, kikitongin ang mga kamay niyo. No, may mga worker na ganyan. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero nasusubukan sila sa Shopee. Tapos sabi sa akin, Pastor, hindi po Shopee yun. Okay, nagbibintang. Ano pala yun? Lazada po yun. Hindi nyo pala bigasan o hindi nyo personal na pera ang offering, pastor and workers. Hindi, ano ko bang sabihin ito? Yung shopping nyo, sa inyo lang, okay, o-order. Ngayon, sasabihin gano'n ano naman ano ba yung hulugan sa Shopee? May tawag doon Yan, wag gano'n. Hindi nyo pera yan. Yan ay pera ng simbahan. Ngayon, pagka na-mismanage, sabihin ko po sa inyo, kapag ka nagkaroon ng mismanagement sa pera ng simbahan, tingnan niyo yung mga kamay ko o yung mga daliri ko, no? Na pagka nagkaroon ng mismanagement, hihirap ang simbahan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya siguro mahirap ang simbahan niyo
No, kasi supposed to be pinagpapala tayo ng Diyos eh. Dapat pinagpapala ng Diyos ang offering niya kasi pagkatapos ng offering, Lord, pagparain mo ang mga nagbigay at hindi nagbigay. Oh, dapat pinagpapala yan pero pag ang isang dahilan kung bakit hindi pinagpapala ni Lord ang church, yung mismanagement ng pera, no, na napupunta dun sa hindi dapat, hindi napupunta dun sa hindi, dun sa mali. Ganito, maya-maya, ang ginawa nung, sabi ko nga, paulit-ulit ako, ginawa nung pastor, binibigay na niyang baon dun sa anak niya. Hindi pwede yung gano'n. Kayo ay taga-ingat. Ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Kapag may ganyan, mag-ingatan nyo naman yung pera. Paano? Magsumbong kayo, mag-report kayo pataas. No, hindi yung sasabihin nyo, Pastor, may alam ako sa'yo, may alam ako, hindi ko sasabihin, pero pag ako pinilit, sasabihin ko rin. Ano sasabihin ngayon ng Pastor? Anong alam mo? Hati tayo, Pastor, para hindi kita sumbong. Wala na. Ulit ko, wala akong issue kung mahiram yan as long as binabalik. No? Binabalik ko naman o gaano katagal mo binabalik? 2 taon bago ko ibalik. May interest pa nga. Mali. Ninakaw mo na. Pagka ganun. No? Ngayon, Pastor, sa simbahan namin, ang ganda ng simbahan namin, bakit walang nanakawin? Bakit? Walang offering. Ngayon ito, pagka kayo ay, ang pagka-church ay hindi na pagkatiwalaan sa ganun, hindi pinagpapala yan. Laging may mahirap, lagi na lang kulang ganito. Isang dahilan yan. Hindi ko sinasabing yan lang ang dahilan. Pero isang dahilan yan, kasi sinasabi natin, pagpalain mo para sa ikalalago ng gawain mo, nangyayari, lumalago lang yung Shopee ng tao nung naalala niyo ba yung kwento ko na nagkaroon ng himala sa simbahan? Yung simbahan, wow, nag-produce ng himala. Ano yun? Nawawala ang 1,500. Hinanap sa offering, naghalubog na silang ganyan, binintang na yung mga miyembro, itong miyembro lang na ito, pumasok doon sa kwarto, tapos nawala na yung 1,500. Ganyan. Tapos magkakamping yun, ha? Maya nag-report na nakawan kami, nawawala, 1,500 ang nawawala. Tapos kinabukasan, yung pastora ay nakareband kasi camping. Ngayon, nung tinanong, "Oy, pastor, ang ganda ng buhok mo ha. Ang ganda ng pareband mo. Magkano yan?" Sabi ng pastora, 1,500. Hindi alam mo na kung saan nagpunta yung 1,500 na yan. Pero hindi mo pera yan. No? Manghingi ka na lang doon sa pastor mo. Pastor, pahinging 1,500, ipapareban ko yung buhok ng kilik-kilik ko. Manghiram na lang kesa yung nanakawin. No? Ayan. Maraming dahilan eh. Ngayon, ang isa pa, ito, taga-ingat yaman kayo, ingatan nyo. Paano? I-report nyo pataas kapag may mismanagement. Ulitin ko, kapag sinabi sa inyo na maglabas ka ng 300, maglabas ka ng 500, ibibigay natin sa ganito, hindi kayo pwedeng tumanggi kasi hindi nyo pera yan. Ang may right na mag-decide riyan ay ang pastor lang. No? Yan, ngayon, kapag may nakikita kayong anomalya na binubulsa na ng pastor, ginagamit na ng pastor, pambigay doon sa anak niya, kasi walang pamasahe, kailangan nyo i-report. Kasi pag hindi nyo i-report, hindi nyo na iniingatan yung pera. So, ganun lang yun. Ngayon, eto pa, ang isang dahilan kung bakit mahirap ang isang simbahan kasi nga hindi napupunta doon sa tama yung pera. Paulit-ulit ako dito. Anong iba na offering ay nagpupunta doon sa toyo, pambili ng toyo, pamasahe ng pamangkin, panggas ng sasakyan nila sa offering na kumukuha. Hindi wala bang allowance yung pastor? Maliit na nga lang ang pera ng simbahan, kukunin pa ng pastor, panggas niya. Hindi ganun. Hindi nga napupunta sa tama. Halimbawa, napunta na sa pang-shopping niya,
umorder ng umorder, napunta na sa Shopee niya, ganun. Maghihirap talaga ang simbahan dahil hindi na pupunta sa tama. Pero meron pang isa. Ano yun? Hindi na pupunta sa tithe of tithe. Hindi na isasubmit sa central. 20 pesos na nga lang, hindi pa maibigay sa tithe of tithe. Tithe of all collection, partnership, hindi napupunta rin sa tama eh. Napupunta sa Shopee, napupunta sa gas ng pastor, napupunta rin sa pang lotion ng pastor. Pero hindi napupunta sa tithe of tithe. Ngayon, alalahanin natin, ang nakalagay po sa Biblia, give and you shall receive. Give kay Lord. Ngayon, itong pera na ito, kumuha tayo ng 10% niyan, ibibigay natin sa organization. Itong perang ito, yung partnership na yan, ima-minus natin yung partnership, no? Tapos ibibigay natin sa organization para may pagkain yung mga worker. Ngayon, hindi na napupunta ron kasi nga napupunta sa ibang bagay. So, ang isang trabaho ng treasurer ay ito, kung hindi nyo kayang gawin ito, give up nyo yung posisyon. Mag-resign kayo. Kung hindi nyo kayang gawin ito, ano yun? Kailangan nyong sabihin sa pastor, no, na pastor, kailangan nating mag-tithe of all collection ngayon. Ito na lang ang perang natitira. Kailangan natin ganun. Pwede kayong mag-suggest at dapat kayong mag-suggest na pastor, hindi pa tayo nakakapagbigay ng ganito, nagagalaw na itong ganung part. Kailangan yung sabihin na pastor, kaunti na lang yung pera natin. Ha? Sasabihin ng pastor, kaunti lang naman yung Lazada ko Hindi ganoon. Kailangan yung paalalahanan yung pastor na, pastor, yung pambayad ng tubig, di pa tayo nakapagtabi. Pastor, yung ganito, kailangan pa natin yung ganyan. Kailangan yung sabihin sa pastor kasi pag hindi nyo sinabi yan, yung pastor nag-iisip lahat ng pagkakagastusan hanggang sa mamaya. Wala na. Minsan nakala kasi ng pastor, extension ng bulsa niya yan Para akala niya pera niya. Hindi Yan ay pera ng Panginoon at kailangan yan, sabi niya gano'n, kailangan maingatan. No, maingatan na make sure na nasasabi niyo sa pastor na, pastor, kailangan nating magpadala kay ganito, kailangan nating magpadala kay ganyan. Yung kumbaga, andun yung patuloy na paalala sa pastor kung saan. Kasi kung hindi nyo gagawin yon, hindi magiging aware yung pastor. Kailangan yung sabihin sa kanya na, pastor, kinakapos na po ito, meron pa tayong obligasyon sa ganyan, para kang secretary. Nakukuha niyo mga kapatid. No? Ngayon, ulitin ko, pabalik-balik ako rito. Kapag may nakikita na kayong hindi ginagawa na tama ng pastor, ingatan nyo yung pera. Paano? I-report nyo pataas. No, wag mong tutukan ng baril ng pastor, babarilin kita dahil sa ginagawa. Wala kang karapatan na gawin yung ganun. Kailangan ang duty mo ay isumbong siya, i-report pataas. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin niya na isumbong siya, hindi mo kayang gawin na i-report siya, malis ka na lang. Magbitiw ka na lang ng tungkulin. No, kasi hindi pwede. Bilang part ng pag-iingat, kailangan mong gawin ito. No? Na napaalalahanan yung pastor na, pastor, hindi pa tayo nagta-tithe of all collection. Pastor, may yung water case natin, sa isang linggo na yon, wala pa tayong naiipon. Kailangan patuloy na magpaalaala. Ayan. Kapag hindi natin gagawin yan bilang mga treasurer, hindi natin naiingatan yan. Tapos ulitin ko, yung binasa kanina rito ni Rhea, sabi niya gano'n na ayaw naming napipintasan kami, ayaw naming na nakitilip kami sa paghanap ng pera. Ayan, no?
Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo gano'n na katiwa-tiwala ba yung mukhang yan? No, tingnan mo yung katabi mo. Katiwa-tiwala ba yung mukhang yan? O nangungupit yan? No? Wag, kumbaga, minsan kapag nagbilang na ay short, ay abonohan mo yan. Ikaw ang treasurer, ba't nawawala yung 500? Abonohan mo yan. Ikaw may hawak riyan. Alam niyo yung mga cashier sa mga supermarket kapag binilang na at hindi nagtali, kulang, ay aabonohan nila yun. Nawawalan ako ng 1,000. Aabonohan yung ikakaltasin niya sa sweldo. No? Okay. Ngayon, no offense, ang isa rito, sino ba yung may mga aso rito? Taas ang kamay. Ako, meron akong 5. Sino may mga aso rito sa timbahan? Taas ang kamay. Yung mga may aso, taas ang kamay. No, taas. Ano ba yan? Butas ba ang mga kilikili nyo? Bakit ayaw nyo magtaas? Taas. Ngayon, ang isang babanggitin ko rito, tayong mga may aso ay pinagbibintangan tayo na yung pagkain ng aso natin ay kinukuha sa budget ng church. No? Napagbibintangan tayo sa ganyan. Yung pagkain ng aso, ibinawas pa sa budget ng simbahan. So yung pakitahimik na yung maingay yung aso namin kasi pinag-uusapan kasi ito eh. Ngayon, andun talaga yung most likely, andun yung tendency na makuha talaga yung budget kailan sa may aso. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo ay dapat manggagaling yun sa allowance, personal allowance natin. No, kasi yung aso ay hindi naman no? O nakakapagbigay yan ng kasiyahan sa worker, yan ay umuubos din ng umuubos din ng pagkain ng worker, no? Ay dapat yung pagkain ng aso yan dapat sa personal ng worker, no? Yan ay isang responsibilidad ng worker. Ay okay. So yan po lang sa inyo na kapag ka yung titleable collection, partnership, kailangan mo sabihin na patuloy sa pastor na pastor kailangan lang po natin mag-ipon para sa Christmas bonus. Ganyan, kailangan ni Econ ng Christmas bonus. No, kasi mag-ipon na tayo ng pangkasal niya. Ayan, tapos pagka sinabi ay nakukulang ang pera natin sa pang-contribute sa kasal ni Econ, pag-pray na lang natin maghiwalay sila. Yan. Trabaho niyo po yun na tapos ito pa, may mga treasurer po na sila nagdi-decide kung saan dinadala ang pera. Wala kayong right na kayo magdi-decide. May right kayong mag-suggest. Pero huwag kayong gagawa ng anumang, pastor, bigyan natin itong ganito, bigyan natin si ganyan. Ganun, mag-suggest ka lang, pero hindi ka magdi-decide na, pastor, may pulubi, dumaan dito. Naawa ko, binigay ko na lahat ng offering. Wala ka right na Tapos ito pa, pastor, yung kapitbahay natin dito, yung mga naglalasing, lumapit, may sakit yung anak, pwedeng utangin daw, pwede daw bang utangin muna yung offering kasi papagamot yung baboy nila? No, akala ko ba yung anak ang may sakit, yung baboy ang ipapagamot, ganyan. Ngayon, hindi ba natin pwedeng ipautang ang pera ng simbahan? Hindi pwede. No, hindi nga pwedeng yung tithe nga, hindi pwedeng ibigay sa patay. Yung tithe, hindi. Nabanggit na po sa atin yan. Na ang pera ng simbahan ay hindi pinapautang, no? Na ano yan? Juan loan, ano ba 'yun? Na pastor, meron ditong yung
kapitbahay ng kapitbahay natin, nangungutang, inaawa ko, binigay ko na, wala kang right na ibigay ang pera ng simbahan na pastor, dumating yung yung ganito, bigyan natin ng ganyan, gano'n. Mag-suggest ka lang pero hindi ka magbibigay. Ngayon, kung gusto mo magbigay at natatouch yung heart mo, yung pera mong gamitin, huwag yung pera ng simbahan. Ayan, ngayon, bilang mga treasurer, ingat yaman ng simbahan, ingatan nyo yung financial yung pananalapi ng simbahan. Ngayon, kung hindi nyo kayang gawin yun, magbitiw na lang kayo ng posisyon at ibigay nyo doon sa may kakayanan. Ayan, no? Ngayon, ulitin ko, balik tayo rito. Buti na lang ang offering namin, konti lang. Mananatiling konti yan at mawawala pa. Yan ang nakalagay sa Bible na kaunti na lang ang meron sa'yo, kukunin pa. No? Alam niyo, mayaman tayo sa wala eh. Ang dami kaya sa ating wala. No? Mali ron eh. Ngayon, make sure na hindi tayo nabubutasan o napupulahan pagdating sa pera. No, marami man yan o maliit man yan. May mga treasurer po sila nagde-decide na, ay pastor, nagbigay ako kay ganito, nagbigay ako kay bakit ikaw mag-decide? Hindi naman ikaw ang pastor. No? Naawa po ako, pero mo gamitin mo. Huwag yung pera ng simbahan. Hindi mo pwedeng pautang ng simbahan. Hindi mo nga pwedeng iabulo yung tithe sa patay. No? Ngayon, gagawin natin, kailangan nating magbigay doon sa patay. Magpa-offering ka para sa patay na alam ng tao na yung offering nila, mag-basket ka na yung pastor ang gagawa nito, hindi yung treasurer. Na pa-offering po tayo kasi yung kapatira natin namatayan, magpa-offering tayo para doon sa kapatid niya na namatay. No? O kaya dun sa kamag-anak niyang mahal niya na namatay, magpa-offering ka. Pero yung pera ng simbahan, yan ay ginagamit para sa ikalalago ng iglesia. No, hindi para buloy sa patay. Ganun. Ay okay, so ako ay meron pang ilang minuto, ganun. Meron bang tanong? Na kayo mahiyang magtanong? Na related sa offering. So, andito ba saan na si Almira Mengel, ang ating treasurer, ang treasurer ng ating organisasyon? Nasa? Sige. Pakibigyan nyo nga ng microphone si treasurer. Lahat ng mga flood control projects ay siyang humahawak ngayon. No? Pakibigyan nyo nga ng microphone at siya ay magpapaalala sa inyo. Ayan. Okay. Nandito pa rin ako, di ako alis. God is good. And all the time. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos po ay mabuti. Sa panahon ng ating pagyaman, sa panahon ng ating kahirapan, ang Diyos ay lagi mabuti. Amen po ba? Kaya sabi nga, in everything we should give thanks. Amen? At yun nga po sa pagkakataong ito ay tayo ay miniting ni Pastor Boy patungkol po sa ating paghawak ng pera. Tunay nga po na salamat sa Panginoon pag may hinawakan, salamat sa Panginoon pag umuunti ang hinawakan. Amen po ba? Dahil talaga pong ako po yung naging cashier ng ospital ng mahabang panahon at ramdam ko ang inyong nararamdaman. Kaya talaga po, lalo na't mahirap mag-budget kapag walang iba-budget. Pero sabi nga po, napakayaman ng Diyos na ating pinaglilingkuran, ang kailangan lang natin ay patuloy na lumuhod at basain ang ating mga luha, ang matigas na lupa upang ito ay lumambot at ang tubig ay dadaloy. Amen po ba? Sabi nga po, ang Diyos ay makatarungan. Amen? Ang Diyos ay makatarungan at hindi niya lilimutin ang bawat ginagawa natin. God knows our heart. Lalo na pag treasurer po talaga. Ramdam na ramdam ko po dahil bukod sa ang bigat ay na kay pastor, pero ang treasurer, ang kanang kamay na katuwang ng pastor kung paano itatawid, isasalba ang pangailangan ng simbahan. At yun nga po,
Bagamat sabi nga po ay ang magpagkatiwalaan sa malit na bagay ay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen? At hindi po laging nandun tayo sa lugar na mahirap, hindi laging naandoon. Lagi pong ang Diyos ay nakikita ang ating mga pagtitiis at pagtsatsaga. Amen? Tinitingnan lang ng Diyos kung ano ang ating reaksyon, kung ano ang ating mga katapatan, kung ano ating mga gagawin sa panahon na nandun tayo sa krisis. Pero laging doon, sa likuran ng mga bagay na hindi mo nakikita, nakagayak ang nararapat para sa atin. Amen? Deserve natin na makuha kung ano yung nararapat na talaga ng Diyos para sa bawat simbahan natin. Ang nais lang ng Diyos sa panahon na kailangan natin, na patuloy na, sabi nga, fight the good fight of faith. Amen? Tunay na, kaya sabi nga kanina doon, huwag kang susuko doon sa called, yung sa ating pong divided, huwag kang susuko. Dahil sabi nga po kapag di ka sumuko, ang ating pong pangarap ay abot kamay. Kasi nakita ng Diyos yung ginawa mong kapakumbabaan. Amen? At doon nga po sa bawat pera na pinagkakatiwala sa atin ng mga tao sa simbahan, mapagkatiwalaan po tayo sa maliit. At ito po, maliit na ito, wala pong malaki na nagsimula sa malaki. Amen po ba? Lagi pong nasa maliit. At yung maliit na yun, hindi pwedeng hindi lalaki. Amen po ba? Walang maliit na hindi lumaki. Tamo nga po, ako nung dati ako 24, ngayon 34 na. Ang bebang. Walang maliit na hindi lumaki. Yan po ang ating tatandaan. At ang Diyos po ay laging nakaalalay sa atin. Amen? At nawa po, sa bawat salapi na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos at ng tao, patuloy po tayo mapagkatiwalaan. Alam niyo po talagang ang Rema po ay called na patuloy na gamitin, stretch out ang ating faith. At doon po tayo tinawag na stretch out yung faith. At hindi niyo po napapansin, yung dating panalangin natin 100, 1,000, nagiging 10,000, 100,000 na. Tumataas po. Kita mo nga, dati tayo ay, ang ating kampi ay 2,4. Ating kampi ay maliit lang. Ngayon, 1,5, 2,5, yung maliit lang. Pero ngayon, 2,4 na. Bagamat 2,4, bagamat mahirap, pero nandito po tayong lahat. Amen po ba? Kaya nga po, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan.